Akin ang lisensya nyo. Bakit, boss? Ano bakit, boss? Wala kang nga helmet, nakano ka pa, chinelas ka pa. Oh. Di ba bawal to? Bawal ang ginagawa nyo ah. Akin yung lisensya mo. Lisensya? Oh. Wala ka lisensya? Wala ako. Bawal po yan. O, impound yan. Bawal po yan, impound yan. Paano yun? Ha? Paano yung nangyari yan? O paano mangyayari? I-impound namin yung motor nyo. Bawal ho yan. Bibili lang kami sa kanto eh. Alam niyo naman kahit bibili kayo, ang policy, kahit nasa LTO, kailangan naka-helmet eh. Ganun naman kami eh. Kahit na ho, kita nyo lahat ng dumadaan dito, meron yung helmet oh. Oh. Diba? Oh. O pakiano mga yung isa oh. Wala ring helmet yun oh. Oh. Saglit lang naman Ha? kami oh. Iikot lang naman. Akin ang lisensya mo, kuya. Hindi pwedeng ganyan. Oh. Hindi, nawiwili ka kahit malapit, hindi kayo nag-helmet eh. Kaya nga kuya, alam niyo naman yung batas ng no helmet. Ako, bibidyoan ko rin kayo, boss. O, hindi mag-video ka. Mag-video ka. Ayan, ano. Ha? Sa tingin niyo, sino tama sa atin, tsaka mali? O, mag-video ka. Para malaman, ito ho, wala ho silang helmet. Nakachinelas pa, Nakachinelas. nakasipit pa oh. Ito. Kahit sabi mo sa niya, kuya. Bahay namin Oh, oh. kayo pa malakas mag-video ha. Ano ba ginagamit nyo? Ano ba ginagamit nyo, kuya? Motor, di ba? Oo. Alam nyo naman yan, di ba? Yung batas trapiko, kuya. Pasensya na oh. Hindi pwede nga. Siyempre, sumusunod lang kami. Malapit na kasi kami. Kuya, trabaho lang to. Trabaho lang ho to. Kuya, Ilabas mo na lisensya mo. Bibidyoan ko rin namin kayo. kahit mag-video ka, kuya, okay lang yan. Wala pakialam, kahit mag-video ka. Sa live. O, di mas mainam para malaman kung tama ba yung ginagawa nyo. Akin na tayo yung lisensya mo. Saan? Yan. Saan? Sa amo mo. Oo, sa amo ko. Ay, pinaghayabang pa. Wala kami pakialam mo. Naka-video pa kayo. Naka-video kayo, mali ho yan. Pagmamagaling pa yung amo mo, pero mali ka, kuya. Paparating mo na lang yan doon. O, di parating mo, Ay, kuya. di parating mo. Nakachinelas ka Magharap pa pa. tayo. Huwag kayong magyabang porket meron kayong kilala sa City Hall. Ha? Porket may kilala kayo sa City Hall, huwag mo kayong magyabang. Hindi na kayo mag-helmet. Hindi na kayo mag-helmet. Dito na naman kami sa kabilang kanto. Kahit na ho. Motor lang ginagamit nyo, hindi naman bisikleta. Buti kung e-bike yung dala nyo. Oh. Ayan o, yung Honda Click ang dala nyo. Wag Hindi niyo motor pa rin, gasolina yan. Huwag niyo pagyabang ha. Iyan ang hirap po sa atin eh. Pag may kamag-anak sa City Hall, yung pinagyayabang. Oo nga. Di ba? Huwag mong mali yan. Ibigay niyo ng lisensya, kundi impound yan. Bibili lang kami, boss. Ay, hindi. Hindi, ay, hindi. Ay, hindi. Sila, kuya. Ay, hindi. Tabi nyo na yan, kuya. Kasi... Sabi niyo, patayin niya akin yung susi. Ha? Hindi niyo ba kuha ng susi? Ay, hindi. Impound yan. Impound yung motor niyo. Hindi, akin to susi niyo. Ayaw mabigay lisensya mo? Ha? Ha? Naka-video pa Akin to susi na to, hindi niyo makukuha to susi na to. Ha? Meron kayong violation ha? Ha? Yeah, dalati kayo. Impound to. Bumaba kayo sa motor. Impound yung motor, baba kayo, baba kayo. Mare, tara, kain tayo sa bahay. Birthday kasi ni mama ngayon, nagluto siya ng Shanghai. Ayoko, Shanghai mo naman sinusubo mo sa akin eh. Ang liit-liit. Real talk lang sa ibang kababaihan. Hindi lahat ng lalaki manloloko. Mas pinipili nyo lang yung gwapo kaysa sa seryoso. Tingnan mo, ngayon ay sobrang hirap ng hulihin ng mga magnanakaw dahil sa mga ganitong klase ng face mask. Sa maraming bansa, bago magnakaw, nagsusuot muna sila ng maskarang gawa sa soft silicone na parang totoong mukha at hawak, parehong realistic. Kapag sinabayan pa ng salamin, wala talagang makakahalata. Kapag may magbibigay nga na tumakbo ngayon, wag mong tanggapin kasi ayaw ko ng ganon. Sige boss. Ano dong, may nagbigay? May nagbigay, sana boss, 1 milyon. Yung seaman ba, yung kakilala mo? Tapos? Hindi ko tinanggap, sabi mo ayaw tanggapin. Dong! Utang niya yun! Teng, pasar ka sa board exam! Dahil ikaw... Tuturuan ko yung jowa ko magsalita ng Bicol. Sabihin mo, dakula ang buto ko. Dakula ang buto ko. Ibig sabihin ng gwapo mo. Like I'm handsome. Yeah. Ang lumboy sa kanila mga idol o tinatawag dito sa atin sa Katagalugan ay duhat. Napakahalaga sa kanila mga idol. Tingnan nyo na mabuti yan mga idol. Tinatsaga nilang pulutin kasi nga sayang. Kapag napangiti mo or napapangiti mo yung isang lalaki sa mga simpleng banat mo lang, ibig sabihin yan, gusto ka ng lalaking yan. Ma'am, ang layo nung inyo. Wrong pin pa kayo. Sorry po kuya.
Tapos banda doon sa may kanto, hanggang tuhod yung tubig. Hindi ko po alam. Ano hindi alam? Kuya, sorry po. Anong sorry? Dapat pag ganyan, nagtitip ka na. Ay, ganun po ba? Sa susunod na lang po. Bakit na po? Sorry po. Salamat po. Yes mga idol, ito mga idol ha, para sa kaalaman ng lahat. Ang kanyang ginagawa ay nilalagyan niya ng apog ang repulyo. Ang purpose nito mga idol ay para hindi kaagad masisira kapag nasa biyahe na. Panoorin nyo itong si ate, binabastos siya ng bisita nila dun sa may sariling pamamahay nila. Kaya ang ginawa ni ate, inutusan niya yung asawa niya na kumuha ng jacket niya. At pagkaalis ni kuya, Saging, boss. Wow, daming saging. Negosyo mo, Day? Oh, boss, syempre katunayan nga, boss, yung dalawa kong anak nasa private school na. Wow, galing naman. Doon sila nag-aral? Ay, hindi, boss, doon sila nakapwesto. Kumpare, di ba taga doon yung ex mo? Ano na ang pangalan nun? Oo, si Marisa. Ganito pala ang pag-assemble ng bearing, guys. Kailangan pala dito is maraming nilalagay na grasa para hindi siya nasisira agad. Oh, napakadaming nilalagay. Napakaganda ng pagkakagawa. Tapos napakalinis pa, oh. Wow, solid na solid. Kadaming grasa. Ang ganda ng pagkakatapos. Mayayain pala ito eh. Mayayain ka pala. Yung first time ko na mag-guest sa vlog mo. Thank you so much also for Pag na-inlove ako sa'yo, panindigan mo to ha. Ay, palaban. So maraming nag-comment sa aking mga video na dapat daw mayaman na daw sana ako. So sasagutin ko mga hunters ay hindi po ako naghahanap ng ginto, kundi naghahanap po ako ng maraming mga bato na nagkakaibang formasyon. Alam nyo ba, nagbigay ng reward si Ivana Alawi sa mga palengke vendors. Sa kanyang video, nag-setup siya ng simpleng prank at ang mga vendor na tumulong ay binigyan niya ng gantimpala. Isa pa nga ay nakatanggap ng 80,000 pesos. Makikita ito sa latest upload ni Ivana Alawi. Mga idol, namin nakitang bangag mga idol, oh. Grabe. Kyo na ni treasure dire sulod mga idol ba? Oh, ngita ra mig salag untay niya na. Kita mo yan yo. Pakita, padol. Na. Grabe. Lalumpod siya kayo mga idol, lalum. Ako nga itong isang balot na to dun sa mga papel, yung mga ways na ibinenta sa akin at mga karton na nakabalot. Pagtingin ko nga dyan, ay akala ko is Scotch Brite dahil ito katulad talaga nun. Kulay silver lang yung Scotch Brite. Ito ay gold. O diba? Kaya pagtingin ko nga dyan ay dilaw pala. Ayan, naghahanap sila ng gold. Ayan. Ayan, sinasala nila. Ay, grabe, ang daming gold dito sa New Zealand. Ayan, sinasala na nila ang kuha nilang gold. Ivana Alawi, tinalo na sa dami ng followers si Marian Rivera. Hindi na pala si Marian Rivera ang most followed celebrity on Facebook dahil tinalo na siya ni Ivana Alawi na may 35 million followers na. Habang si Marian Rivera naman ay merong 32 million followers. Masaya. Yan lang ang sagot mo ha. Ano ka ngayon? Masaya. Yan. Ano nararamdaman mo ngayon? Masaya. Pwede palang lagyan ng chismang idol, oh. Masubukan nga itong ano na to, luto, shit na to. Paano kayang lasa nito? Galing naman nito, parang nakakahanga naman to. Tapos tsaka niya pipirituhin. General, ano ginagawa mo? Nagdadasal. Bakit? Nakita akong foreigner, walang bra. Napansin ko, yung madami dyan na tao, meron dyan tinitingnan. And then, bigla silang papasok kasama ng mga photographer niya. Kuno. Kunyari, siya yung tinitingnan ng maraming tao. Ibig sabihin, pupunta sila sa madaming tao, tapos doon sila magpipicture-picture para kunyari pinagkakaaguluhan si Hart. Mga insan, si tito ko, mga insan, oh. Ayan, iniwan niya yung, what ay tawag nito, pakwan. Ngayon, bumalik siya, nakasakay pa rin sa kanyang bike. Tapos ang kanyang bike, pinasok niya sa loob ng bakod. Ngayon, tumatakbo si tito. Umakyat sa pader, kinuha yung, pakwan. Alam niyo po bang pinasikat ni Freddy Aguilar ang Pinas sa larangan ng musika? Naging international hit kasi ang kanyang kantang Anak. At ito ay isinalin pa ng 53 countries. May nakuha mga kaibigan si Boy Simatar na 10 gramo na ginto. Ito yung mga diamonds niya. Diamonds? Oo, 4. Purple, red, blue.
Green. Green. At saka puti. Kindi naman yata yung naditik mo, parang kindi. Diamonds na matigas oh. Matigas? Matigas. Tayo no? Gold white? White gold? White gold ba guys? Tingnan nyo oh. Sabi kasi nung nag-comment, itapon ko raw kasi wala raw kwenta. Pero tingnan nyo naman, parang siyang may white gold ba? Na bars? Kasi alam ko yung gold is ano lang, yung gold talaga. Pero yung white gold, hindi ko alam kung may white gold oh. Try nga natin to sa magnet. Kung mag-magnet siya, ibig sabihin nun, tingga. Ito ay tinatawag na sucker o quick deposit na tawag ng mga treasure hunters. Ito ay nakatago sa ilalim o sa loob ng bato na may mga marka. Madali mo itong mahanap kung marunong ka magbasa ng markings at may gamit kang metal detectors, at ang laman nito ay may samot-saring, alahas at gold bars. Oh, grabe mga ginto. Ang dami oh. Saan kaya ito na lugar? Grabe. Hinuhukay lang, parang buhangin lang. Ang lalaki pa. Hello mga idol! Dito nga po namin nilalagay ang aming mga nahuhuling lobster, mga idol. Dito lang po yan sa tabing dagat. Mayroon po kaming ginagawang buhayan. Diyan po nila nilalagay po lahat po ng mga lobster. Kaya po... Panoorin natin ito guys. Ginupit ni ate itong patula sa bandang dulo. Tapos ay sinahod niya yung katas hanggang sa tumulo ng tumulo. Marahil ito ay magdamag yung sinahod pero may tumutulo pa. Tapos ang ginawa niya dito guys ay inilagay niya sa kawali at pinakuluan niya. Pansinin nyo guys yung ginagawa ni ate doon sa katas ng patula. Hinikot-ikot niya ng halo. Ibig sabihin ay parang siyang umikot-ikot. Tapos unti-unti niyang ibinuhos ng itlog na to guys. So tingnan nyo. Kapag nakita mo ang ganitong bato sa tabing dagat, huwag mo itong iwan. Pwede kang maging milyonaryo overnight dahil sobrang demand nito sa China. Ginagawa nilang unique na alahas ang mga batong ito. Ginagawang disenyo ng kamay nila. Dahil dito, sobrang taas ng halaga sa merkado at kadalasan, mga mayayamang tao ang bumibili nito. Idol, sino ba namang hindi mabibilib dito? Na tila inutusan ang papel na lumutang. Na kahit saan mo tignang anggulo ay talagang walang daya. Bibihira lang ang mga taong may ganitong talento or may kaalaman sa itim na mahika na lubos na ipinagbabawal sa Biblia. Ito ang matindi mga kasangga. Yung mga kinakain pala nating chicharon ay talaga namang napakalangis. Ayun no, katulad nito mga kasangga, tinisting kung malangis nga, ay kay naman. Pag nakain natin ito, siguradong stroke tayo dito, tapos iinom tayo ng malamig na tubig, siguradong tipay. Ayan no. Wala. Ito nga. Ayan. Ito mga idol, malayo pa lang nako, nakangiti na si Kuya. Sino ba namang hindi makakangiti dyan mga idol? 2.6 kilos na isang tiger lobster sa tag 3,000 ang kilo. Aabot lang naman yan ng 7,000 plus yung income niya. Grabe. Sino ba nakapunta talaga? Anong niya? Kilala kasi marami ako boyfriend, Pakistani, ano pa? Indiano, Morocco, ang dami naman niya. Bangladesh. Wala pa Pilipino ka nakaano dyan? Walang Pilipino? Ayoko sa Pilipino kasi maliit ang mga alho. Hoy, ginoo ko. Maliit sa akin ang mga alho, maliit. Pakistani, malaki Pakistani. Gusto ko sila. Kaya kayo kalaki sa Pakistani? Ano ito? Tapos isa ka? Hindi, tulungan niyo ako hanapin ang boyfriend ko. Ang ama nito. Kawawa naman nito. Hindi niya alam ang papo. Marami kasi boyfriend ko. Kasi nagbubuti ng marami, tapos isa-isa lang. Ay tuloy, kawawa ka naman. Buti yung mga Pinay sa FB nila nafe-flex nila yung ibang lahi. Pero yung mga tunay nilang asawa, hindi nila piniflex sa kanilang FB. What if binigay na ni Lord yung tamang tao para sa iyo? Kaso, hindi ka marunong makontento. Eto Cubs, usapang itik pa rin tayo, okay? I-reveal ko sa inyo kung bakit gustong-gusto ng mga itik ang mga kabayan natin. Okay? Wala akong ingit dyan. Diyos ko po, bakit ako may ingit dyan? Bakit? Dito pa lang, lamang na ako eh.
Ito yung Cubs, ganito. Ang mga itik, walang pinagkaiba yan sa mga Arabo. Alam niyo kung bakit? Bago sila makapag-asawa, kailangan nila ng bahay, kailangan nila ng pera. Hindi lang basta pera, dahil kailangan nila ng maraming pera. Bakit? Bibigyan nila yung magulang ng babae, nanay, tatay, o pati yata yung mga kapatid, hindi ako sure. Pero basta kailangan nila ng maraming pera, 'di ba? Bago sila makapag-asawa ng kalahi nila, 'di ba? Tapos ngayon, hinahunting nila yung mga Pinay. Bakit? Ay, Diyos ko po. Yung ibang kabayan nakukuha sa Jollibee, sa KFC, sa fast food, sa burger. Ano ba yan, Cubs? Diyos ko naman, Cubs. Maawa naman kayo sa matitinong OFW na dadami, di ba? Kung popok kayo sa Pinas, huwag nyo lang dali sa abroad. Kapag sumuko ka daw, talo ka. Mali! Kasi pag sumuko ka, ibig sabihin lang nun, natuto ka na. Hindi lahat ng bagay kailangan mo ipaglaban, lalo na doon sa mga taong hindi ka naman kayang pahalagahan at hinahayaan ka lang masaktan. Alam mo, minsan mas tama ang bumitaw na lang kapag hindi ka na pinapahalagahan. Malay mo sa pagbitaw mo, mapunta ka doon sa tamang pwesto at masalo ka sa tamang tao. Ano mami, bingo pa ba yan? Anong oras na? Nakita mo lakas ng ulan kundi pa nawala ng kuryente. Huwag ka lang magsalita. Alam ko naman gusto mo, diba? Pagkapasok ko dyan, naliligo na ako. Tapos gawin na natin yung gusto mo. Bembang lang naman gusto mo. Yung free wifi na nangunguha ng cellphone, eto, panoorin niyo si Tatang. Nakakita siya ng free wifi. Ayan, at tingnan niyo, iskanin ni Tatang yung, yung wifi ko, no? Ayan, biglang kinuha yung cellphone na yan, no? Ate Check! Bakit kasi mahal na mahal mo yung kuya ko? Ay, ang dami nyo naman! Siyempre gusto ko niloloko ko para may tanga ka! Pero inaantay natin with the magic words kung magkano yung presyuhan ng mga ganito. Kinakabahan ako. Magkano? 12 million. 12 million. Walang kwenta ang ganda ng isang babae kung iba-iba naman ang dumadali. Naniniwala ka ba na nakadepende sa pakinabang mo ang trato ng tao sa'yo? Kasi pag may silbi ka, mabango ka sa kanila. Pero kung wala, baliwala ka. Paulit-ulit ko nang sinasabi yun. Paulit-ulit ko nang sinasabi. Pag yung kinikita mo mas malaki kaysa sa ginagastos mo, ang tawag na sa'yo nung mayaman. Magkahiwalay ba ang babae at lalaki sa inuupahan dyan sa Dubai? Naku, pag sinagot ko na naman dyan, marami na namang mag-react. Marami na namang mabubuking. Kapag mag-aasawa ka, ang piliin mo ay yung sexy. Tapos, ikaw na yung magpataba. Ang sarap kasi sa pakaramdam ng ganun eh. Di ba? Tigilan mo Ito ang senyales na may pera ang isang tao. Una, laging nakangiti. Pangalawa, masayahin. Pangatlo, laging fresh. Pang-apat, hindi masungit. Pang-lima, palaging relax. Bobby, payag ka. Liliit yung titi mo, pero bibigyan ka ng 10 million. Nakauwi na pala, hindi man lang nagbigay ng chocolate. Naka-abroad lang, yumabang na. Bakit? Nung nasa abroad ako, nangamusta ka ba? Pwede po makahingi ng pambili ng sapatos ng anak ko, pampasok niya sa school. So nung nakita ko yung comment niya, pinuntahan ko yung profile niya at nagustuhan ko, kaya pinadalhan ko siya ng pambili ng sapatos. Baka ito na nga ang dahilan kung bakit pati mga Hapon naglalagay na ng nuclear bunker sa likod bahay nila. Dati sa loob ng bundok pati natago yan. Ngayon, capsule na lang sa garden. Tapos lagyan mo ng pagkain at tubig. Good for ilang buwan. Dahil sa sobrang delikado ng mundo ngayon, mas okay na handa ka. Pag may sumabog, may taguan ka. Literal na lifesaver to. Pero ikaw, handa ka na ba kung biglang may ganap? Follow mo ko kung trip mo pa ng mga kwentong malupit. Nag-abroad. Ang daming plano at pangarap sa pamilya. Pagdating sa abroad, nakalimutan na lahat ang plano, pati asawa. Pag-uwi sa Pilipinas, nasa ibang bahay na nakatira. Panoorin nyo ang video ito guys. Nagulat siya, may nagbigay sa kanya ng milk tea or tsaa guys. At yung nakita niya lalaki nag-abot sa kanya. Mamaya-maya may dumating na naman guys. na cake. Ayan, tuwan-tuwa siya guys. Ayan, may dumating na naman. Yun pa rin nagbibigay guys yung lalaking iyon. So panay ang salamat niya. Okay, so napapakyut na siya. Mamaya-maya guys ay dumating na yung bill. At sabay takbo. Na naman wala naman makagawa sa buhay itong mga baklang to. Bakla, masa yung paningin, subukan mo kaming subuin pa rin. Ahanin mo pa ang droga kung sakit pa lang. Sabog ka na. Kung ang mga lalaki kategori ang nagbibrave, ang mga babae nagpapanti, kami mga bading nagtitiba kasi
lagi nasa back. Baklaman ako sa inyong paningin. Halika't ikay aking pasususurin. Hey, ating ganda-ganda mote. Rosmar, pag umabot ng 100k likes tong post na to, itatapon ko yung sapatos mo dyan sa labas. Ito? Oo. Favorite ko pa naman to. 100,000? 100k likes. O sige, pag 100 pag 99 wala ha? Oo, sige. Sige. Deal. Deal yan ha? Seryoso yan ha? Oo. Oo, sige. promise.